sa video na to. Binisita namin ang isang first ever ramyun on wheels dito sa Zamboanga City na nagbebenta ng iba't ibang Korean noodles. Binisita rin namin ang nagbebenta ng overload cheesy potato spud. Kaya samahan nyo kami sa panibagong episode ng Sambo Eats. Benaya! From classic favorites to new discoveries. Tuklasin natin ang mga nagsasarapang street food dito sa Zamboanga City. Nandito uli kami sa Mercedes Cabaluay Bypass Road para sa panibagong episode ng Sambo Eats. First stop, binisita namin ang nagte-trending at pinag-uusapan na bagong kainan at ito ang Dami Self Ramyun Bar Zamboanga. Ang Dami Self Ramyun Bar ay kauna-unahang Korean store on wheels na may iba't ibang klaseng Korean noodles. Ilang araw pa lang silang bukas at ngayon ay dinudumog na sila ng mga mahilig sa Korean noodles. Hello everyone! Welcome sa panibagong episode ng Sambo Eats. Today, nandito tayo uli sa bypass road ng Mercedes para tikman ang kauna-unahang ramyun on wheels dito sa Zamboanga City na nag-o-offer ng iba't ibang Korean noodles. So nandito tayo sa rooftop nila. So may view deck sila. Kitang-kita ang kabuuan ng Mercedes Cabaluay Bypass Road. And before natin tikman yung mga pagkain nila or yung mga noodles nila, if ever hindi pa kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, paki-subscribe naman, and if ever na di pa kayo naka-follow sa aming Facebook account, paki-follow kami sa aming Facebook account and popost namin yung link. And samahan nyo kami at tikman natin ang mga Korean noodles ng first ever ramyun on wheels dito sa Zamboanga City. Hi po, ako po si Hana at ito po yung mga binebenta namin ay mga noodles po, Korean noodles. At saka yung pangalan po ng store namin is Dami Self Ramyun Bar. At yung location po is nasa Mercedes Cabaluay Bypass Road. Best seller namin is yung Buldak Carbonara at saka yung Buldak Black. At saka ito po, yung new variant namin is Shin Ramyun Maroon. Yung opening namin po sir is 3 p.m. to 8 p.m. po yung closing. Ang ramyun ay salitang Koreano na ang ibig sabihin ay instant noodles. Ito ay isang popular na pagkain sa Korea at ngayon ay tinatangkilik na ng mga Pilipino. So ito na pa rin yung mga in-order natin dito sa first ever ramyun on wheels dito sa Zamboanga. So umorder tayo ng buldak na spicy noodle. So ito siya. Ito yung mga sauce niya or condiments na i-add natin. Then umorder rin tayo ng isa pang stir-fried noodle na hindi ko maintindihan yung pangalan kasi more Korean siya. And may mga add-ons din siya like yung crab meat. Meron ring mozzarella cheese balls na in-order tayo. And meron ring egg. May hard-boiled egg and may fresh egg din tayong in-order na kasama sa noodles. And aside sa noodles, umorder rin tayo ng Korean coffee nila. So mahilig tayo sa kape, kaya umorder tayo ng kape. And umorder rin tayo ng blue lemonade. So tara, samahan nyo kami at tikman natin.
Open lang natin siya, then lagay natin. So after natin ilagay yung powdered condiments nung bulldog carbonara, is ilalagay naman natin yung bulldog sauce. So umorder rin tayo ng hard-boiled egg. Yung isa is fresh egg na nilagay nila kanina habang pinapalambot yung noodles. So yun, almost done na tayo sa pag-peel nung itong hard-boiled egg natin. So titikman na natin yung bulldog carbonara. Gamit lang tayo ng chopstick para ma-feel naman natin yung pagiging Korean or pagkain natin sa isang ramyun noodle shop. Unang titikman natin is yung mozzarella balls nila. Masarap and maanghang. And to tell you honestly, first time kong kumain sa isang noodle store or ganitong setup ng noodle station. And hindi ako masyadong mahilig sa Korean noodles. Pero titikman natin kasi first ever ramyun on wheels siya dito sa Zamboanga. And hindi natin dapat palagpasin ng pagkakataong ito para tikman yung mga noodles. So kain tayo ng noodles. Kahit carbonara flavor siya, sorry. Sabihin daw sa sobrang anghang. Pero kahit carbonara flavor siya, doon pa rin yung spiciness nung pagiging bulldog stir-fry noodles niya. We all know naman na pag bulldog noodles or fried noodles, maanghang. And maanghang nga talaga siya. So, after natin kumain ng noodles, titikman naman natin yung crab meat na in-add natin. Hindi ko alam kung mauubos ko to. Pero I'll try my best na ubusin tong in-order natin. So, kain ulit tayo ng noodles. So, meron tayong Korean coffee na in-order. Hindi ako makapagsalita ng maayos dahil sa anghang. Pero titikman na natin. Kailangan natin ng panulak para kahit paano mabawasan yung anghang. Tikman na natin. Tamang-tama sa anghang ng noodles. So, very refreshing yung kape. So, haluin na natin tong condiments nung pangalawang Korean noodles in order natin. Mix lang natin ng maayos para mahalo yung mga condiments. And sabi naman nung nag-a-assist sa atin kanina, di siya ganong maanghang compared sa bulldog. So, una natin titikman ay yung noodles. So, first bite. Mas mild yung spiciness nitong pangalawang noodles. And masarap siya, malasa, compared dito sa bulldog. And gaya ng bulldog din, umorder rin tayo ng mozzarella cheese. And meron din siyang kasamang fresh egg na sinabay nila nung pag-boil or pagpapalambot ng noodles kanina. Then kuha tayo ng kaunting noodles. Then kain tayo. Nagkamali ako guys, medyo sumisipa na yung anghang. Pero yung anghang niya is hindi nakakaumay na anghang or yung anghang na babalik-balikan mo. After natin tikman yung crab meat, tikman din natin yung combination ng noodles and nung itlog na sinabay nila kanina. Kuha lang tayo ng spoon. Maanghang siya. Inom ulit tayo. And aside pala dito sa Korean coffee, more than pa tayo ng blue lemonade, which is yung titikman natin. Mix lang natin. Wala akong masabi kundi parang typical na blue lemonade lang siya. And mas prepare ko pa rin yung Korean coffee. Mas masarap siya para sa akin. Next stop, andito kami ngayon sa Barangay Talon-Talon at binisita namin ang isang entrepreneur na nagbebenta ng iba't ibang cheesy overload potato online.
at ito ang potato spud. Meron silang iba't ibang flavors tulad ng beef casserole, spicy tuna, at baked beans. So, hi sir, ano po palang mga names nila? Ochi. I'm Al. And ano po yung name ng business po nila? Potatoes Cheesy Spuds po. Potitos. Yes. Okay. And ano po yung mga flavors na in-offer nila dito sa Potitos? Meron kaming spicy tuna, tapos baked beans, and yung bagong lunch namin na flavor is Beef casserole. yes. Actually, nagtaas kami ng price ngayon kasi nga tumaas din yung bilihin eh. So, before, naging 75 siya, ngayon naging 95 na. Yung tuna and yung baked beans. Tapos yung beef namin is nasa 110 na siya ngayon. So far, kami po yung pinaka-lowest na price. No, And if yes. ever po na gusto nilang umorder, saan po nila kayo pwede i-contact? May page po kami sa Potatoes page po namin. Mga load din natin dyan. Sa mga mahilig ng, cheese. Cheesy. Oo. Try nyo po yung spuds namin na sure na magugustuhan nyo po. Visit our page lang po. If gusto nyong umorder and gusto nyong makita yung mga menus natin, visit nyo lang po and then just chat us. So, Kami rin po yung mag-a-answer sa mga chats nyo. yes. Dito tayo ngayon sa next location natin and nandito tayo ngayon sa Barangay Talon-Talon para tikman ang mga nagsasarapang spuds ng potato spuds. And napaka-cheesy niya. And kanina pa lang nung prepare natatakam na akong tikman. So, ang unang titikman natin is yung beef casserole nila. Amoy na amoy mo yung bango ng beef. And kung makikita nyo guys, punong-puno siya ng cheese. Napaka-cheesy niya. And I'm sure na masarap ito kasi sobrang bango. So, tikman natin. Tikman natin yung beef casserole nila. Kuha tayo ng small portion ng beef and lagyan natin ng cheese. So, first bite. Napaka-creamy and lasang-lasa mo yung lasa ng beef casserole na nilagay nila. At the same time, ang ganda nung combination ng cheese and nung beef casserole. At the same time, yung baked potato na nilagay nila. Next naman natin titikman is yung spicy tuna nila. So, eto. Once again, katulad ng beef casserole, napaka-creamy and napaka-cheesy niya. So, hahaluin lang natin ng kaunti. Then, tikman natin yung spicy tuna nila. Same din ng beef casserole. Masarap yung spicy tuna. Lasang-lasa mo yung spiciness ng tuna na nilagay nila. At the same time, nagko-complement yung spiciness ng tuna sa butter and cheese na nilagay nila sa spud. So, kuha ulit tayo. Tikman. Wala akong ibang masabi guys kundi masarap. Simula dun sa beef casserole. Then, itong spicy tuna. Masarap yung spud nila. Ang susunod naman nating titikman is yung baked beans ng potato spuds. So, eto, titikman natin yung baked beans. Same thing nung beef casserole and nung spicy beef. Lasang-lasa mo talaga yung flavor or yung richfulness ng flavor nung baked beans nila. So, hahaluin lang din natin. So, kain ulit tayo. Lahat ng tatlong flavors, guys, masarap. To be honest, masarap siya. Napaka-creamy. And once again, kung mahilig kayo sa cheese, tamang-tama tong potato spuds para sa inyo. So, nandito na tayo sa last part ng ating video. And before we end our episode for today, special thanks to Potato Spuds for accommodating us. And special thanks din kay Dami Self Ramyun Bar dito sa Mercedes Cabaluay Bypass Road for having us and accommodating us din earlier sa ating content. And if di ka pa naka-subscribe and naka-follow sa aming social media platforms, maaring pa-follow kami sa aming Facebook account and paki-subscribe na rin sa aming YouTube channel. And once again, maraming salamat sa suporta ninyo. And let's support small businesses dito sa Zamboanga City and see you on our next video.
That's yummy.